Ang mga hindi nandirito physically, alam natin nandirito buong-buo sa diwa. Kasi hindi pwedeng tumigil ang pamamasada. Hirap na ngang i-sustain yan ng ating mga, kayo po, mga nasa hanay ng public transport. Pero nagpupursige pa rin kayo, kaya talagang ang pagkatapos ng mga pagbabati ng magandang umaga sa ating mga pinuno at mga samahan na nandito ngayon, unang-una na po yung aking taus-pusong pasasalamat sa inyo. Dapat lang po, kayo po mga driver at operator sa sektor ng public transport, kahit nga po may krisis ngayon dahil sa gera, krisis sa langis, nagpapatuloy pa rin kayo magsilbi sa ating publiko, lalo na yung ating mga mananakay. Kaya't mabuhay po kayo sa pagpapahaba nyo ng PC at pagpapatuloy ng serbisyong transport nyo sa ating mga lungsod. At dahil dyan kasi, hindi lang ang inyong mga pamilya, kundi ang buo nating mga komunidad ay patuloy na nakakagalaw, patuloy na nakakapaghanap buhay dahil kung hindi nyo tinitigil ang napaka-importanteng serbisyo nyo sa public transportation. Kaya nga naman, dapat suklian pa talaga ng higit, suklian ng gobyerno itong inyong sakripisyo at patuloy na pagtatrabaho. Suklian sa pamamagitan ng mga epektibong tugon, mga agarang solusyon, lalo na po tumitigil itong krisis, dala ng gera at yung pagtaas ng preso, hindi lang ng diesel, hindi lang ng gasolina, pati ng lahat ng araw-araw na pangangailangan natin sa buhay. At naririnig po natin, naririnig ko po ang daing at mga obserbasyon at kahit dito sa inyong position paper, mga konkretong panukala ng mga driver, mga operator, mga transport cooperatives, kung paano po tayong lahat, una na ang inyong sektor, makatawid sa krisis na ito sa isang mas maaliwalas na bukas. Dinig na dinig ko po yung sinasabi nyo na talaga namang hindi sapat ang 5,000 pisong ayuda na hindi pa lahat ay nakatatanggap. Pinag-uusapan namin ang aking kapwa leader kababaihan dito kanina, pili pa yung listahan o yung naililista para makatanggap ng ayuda na lahat naman ay nangangailangan at lahat sa public transport sector ay deserve. Sa Senado, sinusulong po natin ang inyong at ang ating advokasya ng expanded service contracting program ng Department of Transportation para masiguro na makapagpapatuloy sa pamamasada ang ating mga driver at masisiguro din ang mga mananakay natin na mula sa kanilang mga tahanan makarating pa rin sa eskwelahan, sa lugar ng trabaho at sa iba pang mga lugar. Dahil kulang na kulang talaga yung mayroong budget ngayon ng DOTR na 1 bilyong piso para sa service contracting program. Kaya nga po, nagsusulong po tayo sa Senado ng isang supplemental budget na nagkakahalagang 52.8 billion pesos na sa loob po nun may kasamang inisyal, panimulang 12 billion pesos para sa public transport sector. Yes po, ilang 1 billion, dagdag 12 billion pesos, pero alam po natin, kayo higit alam po ninyo, kahit yung kabuang 13 billion pesos ay kulang pa rin. So dapat talaga pakete ng mga solusyon ngayon, agad, at para sa pagmatagalan, tulad ng nandirito rin sa inyong position paper. Kaya kumuha ako ng kopya kay Pres Eric para talagang mapag-aralan mabuti at maaksyonan po namin sa opisina ko. So yung dagdag na
transportation subsidy fund po na yon, parte na yan na gagamitin para pondohan nga yung expanded service contracting program para sa lahat po ng mga ruta dito sa National Capital Region at kalaunan sa buong bansa. Napag-usapan din natin kanina, dapat mabilis at saka maayos yung proseso ng pagsali ng mga transport cooperatives at transport organizations sa service contracting program. Wala dapat na red tape. At di ba, yes, panahon ng krisis, tanggalin na po ang red tape at wala na pong napakaraming dokumentong inire-require na kalaunan, hindi naman pala talaga kailangan. So, bilisan po at ayusin ang pagsuporta, pag-subsidize sa public transport sector para mabawasan at hindi lalong madagdagan ang stress sa kasalukuyang krisis. Maliban po sa service contracting, dapat din tulungan ng pamahalaan ang transport sector at ating mga transport cooperatives sa pagbayad ng loan sa mga bangko, pati na para doon sa mga modern units ng ating mga jeep. Kailangan po ito dahil kakarapot na nga ang kita ng transport sector. Paano pa iisipin, di ba, ang buwan ng hulog para sa inutang natin para pumasok at umahok sa PUV Modernization Program. Gaya po, salamat po. Patuloy po natin ipaglalaban yan. And speaking of, salamat po, speaking of patuloy, sa susunod na linggo po, Lunes na Lunes, magre-resume po kami ng sesyon sa Senado. At promise po, dahil tama po yung salamat naman sa pagpapalakpak sa sesyon ng Senado. Lalo po ako nai-inspire. Hindi lamang naaantig sa problematikong sitwasyon yung po talaga na inilarawan ni Pres Eric, pero lalo po akong nai-inspire na, yun, sasabihin ko sa mga kapwa-senador ko, binanggit ko lang na magre-resume tayo ng session kung malampak ang public transport sector sa Caloocan. So, ibig sabihin po, umaasa pa rin po kayo sa aming pagtatrabaho at dapat panghawakan, panindigan at suklian namin yung pag-asang iyon ninyo sa gitna ng krisis na ito na i-prioridad po namin ang pagsulong ng mga solusyon na nasimulan na nating trabahuin yung supplement. Hello baby, ang cute, pati si baby pumalakpak. Ano ba yan? Hello baby. Baby, promise po para kay nanay at tatay at lahat po ng mga tito at tita mo dito, ipaprioridad po yung pagsulong ng supplemental budget, yung pagsulong po ng pagsasaayos ng mga proseso ng subsidy at ng ayuda at isusulong pa rin po yung pagsuporta ng higit ng gobyerno sa inyong mga public transport sector na huwag lalong mabaon sa utang. Kayo na nga ang nagmagandang loob pumasok at lumahok sa mga programa tulad ng PUV Modernization. Suportahan naman kayo kaugnay ng mga bangko ngayong panahon ng krisis. So, ilalaban po natin patuloy lahat yan mga kasama dahil kayo na po ang gumabay sa ano ang konkretong ano ang tamang dapat na pag-intindi natin sa sitwasyon at mga problema. At ano po, yung mga konkretong mga solusyon na pwede nating pagtulong-tulungan ngayon din at pwede nating pagtulong-tulungan at pagkaisahin sa mga susunod na panahon para hindi lang mag-survive ang public transport, ang mga driver, ang mga operator, ang mga transport co-ops, lahat ng mga pamilya na nagbubuhos ng sipag at ng pag-asa sa sektor na ito. Pero para sa mga susunod na taon, lalo pong guminhawa, lumago at magtagumpay, yumaman ang
public transport sector tungo sa isang mas magandang buhay ng sektor mismo at dahil sa napakahalagang ambag ninyo sa buong lipunan ang patuloy ding pag-unlad ng ating buong bayan. So maraming salamat po sa inyo sa pagdalo, sa pag-welcome at sa pakikilahok dito sa ating diskusyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo!